pasasalamat. Panginoon, Ikaw ang Diyos. Panginoon, ang tunay at tapat. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Ikaw ang nangako sa amin. Ikaw ang hindi nagpapalong Diyos. Patuloy kami na amin. Pupurihin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang may taas sa ating kalugnan. Salamat, Panginoon.
there. God is always there for us. Ikaw, Panginoon, ay laging nariyan, Panginoon, in good times and bad. Panginoon, ikaw ay laging nandyan, Panginoon. You are our helper, O God. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dapat parangalan. Ikaw ang Diyos na dapat itaas sa aming kalagitnaan. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sabihin natin, purihin ka. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Well, praise God. Pwede mo ba ulit natin palakpakan ang ating Panginoon Diyos? Yung malakas na palakpak. Ayun na. Pangkaya na lang yan. Kung pangmaugapitan lang yan. Yung para kay Lord. Di ba? Sino ba yung hari natin? Si Jesus. Di ba? Kaya narapat lang na nabigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yung malakas pa! Yung malakas pa! Lukas pa! Praise God, no? At tunay nga, no, na ang ating Panginoong Diyos ay nararapat lang, no, nasambahin, no, sa ating buhay, no, especially sa ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo. Amen? Diba? At maraming excited, no, itong mga darating na araw, diba, ilang araw na lang, hindi man yan yung eksaktong date, no, ng kapanganakan talaga ni Christ, pero naniniwala tayo na si Kristo ay sinilang upang ang ating tagapagligtas ay dumating upang tayo ay iligtas mula sa kasalanan. Amen? Hallelujah, no? At talagang dapat tayo ay excited, no? Hindi lang tuwing darating itong araw ng Kapaskuhan, kundi araw-araw dapat excited tayo sa Panginoon. Amen? Kasi pinagpapala tayo ng Diyos. Sino rito may negosyo? Hallelujah. Sino rito may negosyo? Hallelujah. No? Pinagpapala tayo. Amen? Diba? Kasi hanggang ngayon, may negosyo pa rin tayo. Hallelujah. Diyan tayo nabubuhay. Amen po ba? Diba? Diyan tayo nakakuha ng ating makakain araw-araw. At sa mga may trabaho, wala may trabaho dito? Sa lahat ng may trabaho! Wala may trabaho? Tambay tayo lahat? Sa lahat po na may trabaho? Hindi naman, praise the Lord. At sa lahat ng mga nag-aaral? Wala nag-aaral? Tambay din? Sa lahat pa ng mga nag-aaral? So anyway, dapat tayo po ay talagang excited lagi, di ba? Dapat yung ating heart is talagang joyful, di ba? Dapat puno-puno ng kagalakan. Kasi kapag puro kalungkutan ang dala mo, hindi mo mapupurihan ng Panginoon. Amen? Mahirapan kang itasyon kami mo, mahirapan kang sumamba sa Panginoon kasi ayaw mong isuko sa Panginoon. Kaya sabi kanina na, di ba? Pinupush namin kayo, umawi, itaas yung kamay sa Panginoon, isuko yung lahat. Kasi dyan lang tayo makakatagpo ng kapahingahan sa presensya ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo dyan? Amen. Sa kabila ng pagod mo, sa kabila ng lungkot mo, sa Panginoon makakaranas tayo ng kapahingahan sa kanyang presensya. Amen. Lahat naman tayo napapagod, di ba? Ang pera di napupulot, di ba? Lahat yan pinagpapaguran, tinatrabahuan, di ba? Kaya kailangan tayo po ay magalak sa lahat ng bagay na meron tayo. Maliit man yan o malaki, matuto kang makontento. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ngayon po ay napakabuti ng ating Panginoon, no, sa kanyang patuloy na paggabay sa atin, no, at ayun nga, nalalapit na yung kanyang yung ating sineselebrate na Christmas. No, sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas! Merry Christmas!
Ay mali, sabihin mo, Merry Christmas. Kasi si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Amen! Diba? At ang lahat ng sumasampalataya ay nararapat lang na lumapit at sumamba sa ating Panginoon. Amen! Kaya hindi na dapat mahihiya kung ikaw ay born again o ay Christian. Diba? Kaya nga kanina tinatanong ko sino may Biblia. Diba? Kaya sa susunod, dapat may dala ng Biblia, physically. Diba? Kasi dito tayo makikilala sa Christian para hindi natin ipagmalaking banal lang tayo, kundi may pagmalaki natin si Kristo ay nasa atin. Amen? Amen. So, welcome po ang lahat mga kapatid sa oras na ito, no? At patuloy na ang Diyos ay gumagawa ng mga pambihirang bagay sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, welcome! Nag-i-expect ka ba sa oras na ito? Diba? Sabihin mo sa katabi mo, mag-expect ka. Mag-expect ka. Pag ayaw yung sumagot, walang regalo. Mag-expect tayo lagi sa Panginoon. Muli, welcome ang lahat ng mga kapatid na nakasama natin sa oras na ito. Kami po ay natutuwa na kayo ay aming makasama. Diba? At kahapon nga, ay nag-visitation kami nila Ate Janice para makamusta rin kayo. No? At salamat sa mga ilang tahanan na napunta namin. At sa mga hindi namin napuntahan, pagpasensyahan nyo na po mga kapatid. No, limitado lang po yung aming oras, pero babawi po kami, diba, sa mga susunod na visitation, eh, mag-expect kayo na kami po ay dadalaw sa inyong mga tahanan. Amen! Welcome ba kami? Parang hindi. So, buksan nyo lang po ang inyong pito at kami po dadalaw sa inyong mga tahanan. So, diba nga eh, hindi namin kayo nakabutan. So, kasi pinasyalan din namin sila Kuya PJ. Yan. Nakita ko yung bahay, lapit lang pala. No? Hindi malayo. So, malapit lang, madaling mapuntahan. So, yun, tuloy-tuloy tayo sa ating gawain sa ating Panginoon. No? At sabi ko nga, i-ready mo ang sarili mo, hindi ka lang pupunta ng church kasi magsisimba ka lang, no? Uupo ka lang, makikinig ka lang, kundi mag-expect ka na may gagawin ng Lord sa buhay mo. Amen? Sino rito may problema? Dadagdagan ko. Sino rito may problema? Lahat tayo may problema, kapatid. Diba? Lahat tayo may pinagdaraanan sa buhay, di ba? Pero kailangan nating magtiwala sa kayang gawin ng ating Panginoon. Amen? Diba? Kasi ang lahat ng mga kumikilala sa Panginoon, umasang bibigyan niya ng pag-asa. Amen? Ang lahat ng problema mo masusolusyonan kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, ihanda mo na ang iyong sarili. Una, yung ating mga Bible. Yan. Ay, welcome po muna, no? Yung mga pamilya na dito sa oras na ito. Diba? Bigyan nyo naman ng konting oras para ma-welcome kayo. Welcome sa Gatchayan family yan. Kila Kuya PJ. Yan, kila Nanay. Yan. Welcome po kila Nanay Amy. Yan. Welcome po sa Gatchayan family na nakasama namin kayo. Sa Pangalisan family yan. Kila Nanay at Tatay. Dito ngayon sa Cabrera family yan. Sila Ate Queenie. Siyempre kasama namin si Ate Beth. Yan. Kasama siya family, yan. Welcome din po mga kapatid. Sa Palgolitin family, yan. Welcome din po natin yung mother po ni Ate Jane, yan. Si Nanay Carmelita, tama po ba? Carmelita. So, palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ko. No? Nanay Carmelita, nakasama natin siya sa oras nito. Diba? Welcome po, Nanay Carmelita, na kayo po ay aming nakasama, especially sa ating pong mamayang Christmas celebration din po. Ay continuation po ng ating afternoon services. Tayo po ay narako sa ating Christmas celebration. Excited po ba kayo sa ating Christmas celebration? Pero dapat mas excited tayo doon. Amen? Diba? Although may mga regalo, masaya tayo, pero mas dapat ma-excite tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Ako naniniwala ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kalakasan at pag-asa sa ating lahat. Amen? Kaya maniwala tayo na ang salita ng Diyos ay lagi nating dapat minimeditate at pinaaral. So, welcome po sa lahat ng pamilya, sa De La Rosa family, yan. Kila Nanay Judith, yan. Kila Patrick, sa kanyang mga anak, yan. Welcome po sa gawain ng Panginoon at sa mga kaibigan po ni Ate Maricar, kila Joyce, yan. Sila Joyce. Hello Joyce, nandiyan kayo, are you there? Welcome si April, tsaka yung isa si, nakalimutan ko pangalan niya, no?
Judy. Yan, si Ate Judy. Yan, welcome din po. At sa De La Rosa family, dalawa si De La Rosa dito eh. Yan, sila Nanay Helen po. Yan, sa side po ng Barangay 100. Yan. At sa side naman ng ang De La Rosa family naman, sa side naman ng permanent. Yan, sila Nanay Judy naman yan. So, sa Gatchaya family, sa pamilya rin ni Brother Jeff, yan, sila si Sir Chris na nandito ngayon. At sila Ate Cheryl, yan, nandito rin ngayon. At kasama natin, no, purihin ng Diyos at tuloy ng dakila ang ating Panginoong Diyos. At talagang kami po ay nagagala na kayo. At welcome din natin si Ate Cheryl. Papalay si Ate Cheryl! Yan! Sakto na konti, kaya nag-welcome ako Ate Cheryl. Yan, welcome po ang lahat, mga kapatid, no, sa gawain ng ating sino pa. Nabanggit ko na, sila kayo PJ. Ay, si nanay nga, nabanggit ko na kanina. Hindi ka nakikinig. Are you there? Diba? Kaya mahalaga dito, dapat yung diwa natin nandito, diba? Ang dami ko sinabi, hindi pala nakikinig. Binibiro lang po. Hindi po ako nagagalit. Binibiro ko lang po. So, muli, ihanda natin ang ating sarili, mga kapatid, sa oras na ito kasi matatanggap natin ang pinaka-importante sa oras na ito, kundi ang salita ng ating Panginoon. Excited na ba kayo? Amen! Amen! Praise the Lord! Sige. Si Maclean pala yun. Nagulat ako. Si Maclean yun. So, amen, no? At ihanda mo yung iyong sarili, no? Baka mamaya kasi lumilipad pa yung isip mo. Lumilipad na naman ang isip ko. Baka may ganun yung isip natin na lumilipad. Wala dito. Dapat i-focus na. Sabi mo sa katabi mo, i-focus. Mahina eh. Hindi niya maririnig. Sabi mo, focus! Yan, praise the Lord. I-focus natin yung ating sarili, no? Sabi mo sa katabi mo, mamaya ka na magkwento. No? Sabi mo sa katabi mo, mamaya ka na matulog. Bawal matulog ka, hindi mo naman yung sinasabi ni Lord. Diba? So, bawal matulog, gawin. Alam ko malamig, pero pilitin natin magising. No? Labanan natin, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, labanan natin. Diba? Kung may Bible kayo o may notebook, sabihin mo sa katabi mo, pag nakita kitang tulog. Sasabihin ko sa internet lang po. Diba? So sige po mga kapatid, ihanda natin yung ating mga Bible. Taas kamay ang may mga Bible. Wala. So next Sunday po, dapat lahat dala yung ating mga physical na Bible. Diba? Hindi masama na nasa application yung Bible natin, but mas maganda kapag dala natin yung ating mismong Biblia. Amen po ba? Kasi dito, masabi ko kanina, dito tayo nakikilala sa Christian. Kung gusto mong maipagmalaki si Cristo sa buhay mo, dapat ipakita mo kung ano yung mga bagay na may tataas ang pangalan ng Panginoon. So, yung ating pong mga book note, no? Sino dito may Bible? May book note. Wala. So, mag-take note na tayo sa cellphone, meron namang notes eh, di ba? So, pero mas maganda nga, sabi ko, meron tayong physical na, na sinusulat talaga. And yung ating ballpen, yan. Sabi mo sa katabi mo, assignment yan na ballpen, book note, Bible, next Sunday, dapat dala. Amen? Mahina. Praise God, no? Praise God, Maclean. Pagpalay ka. At sino pa? Ano pa? Blessing. Siyempre kapatid, dapat lagi natin na ihanda yung ating blessing sa Panginoon. At ang pinakauli, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Mahina, ikaw. Yeah, praise the Lord, no? Ikaw, ihanda mo ang sarili mo. Diba? Kasi matatanggap natin ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Gagamitin niya ang tagapagsalita at walang ibang tagapagsalita sa oras na ito. Siyempre, ang ating lingkod. Pwede po ba tayong tumayo bago ko tawagin ang ating lingkod sa oras na ito, tagapagsalita? Sige po, tayo po tayo. Tayo po tayo mga kapatid. Sige po, don't be shy, feel at home sa BTI family. Yan. Tawagin natin, wala iba, palakpakan natin. No, ang Diyos sa buhay po ni Pastor Gerald Rosales. Salamat po. Sige po, sabi ko, pagkakatayo, tayo ng manalangin. Pray natin ang Panginoon. Salamat po. Sige, thank you. Let's pray po. Father God, we thank you once again for the wonderful morning, O God, that we led to us, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan, Panginoon. At salamat, Lord, sa araw-araw na pinagdala mo sa amin. Tuloy nga, O Diyos, sa biyaya mo kami nabubuhay. Sa habag mo, Panginoon, pagtuloy kami, Panginoon Diyos, nakakatawag. Kaya nga po sa Ama, ngayong oras na ito, Ama, kami po lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin namin, ikaw patuloy na maging sentro ng pag-uusap namin ngayon, Diyos.
ng kasiyahan namin ngayon, Panginoon. Higit sa lahat, ang pangalan mo lamang may taas, Panginoon. Walang ibang makilala, Panginoon, sa aming kalagitnaan, maliban ang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon, tagapagligtas, na aming pinagdiriwang, Panginoon, hindi lamang sa araw ng Kapaskuhan, kundi aming pinagdiriwang sa araw-araw ng aming buhay, sa ikaw ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at ng aming buhay, Panginoon. Kaya mapagpalain mo, Diyos, ang oras na ito, dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan, patuloy kang magministeryo sa aming kalagitnaan, kung paano binago ang buhay, Panginoon, ang mga lingkod mo, Panginoon, ginitin ng Diyos, baguhin mo kami, ang Diyos, baguhin mo kami araw-araw, Panginoon, tungo sa kabanalang nais mo, Panginoon. Tunay nga, Ama, sa inahin po yung binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat, itago mo sa inyo ko, ang lingkod, ikaw lamang, Panginoon, may pahayag sa aming buhay, Panginoon. Pangayong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ibakaan natin, Panginoon. Ito tayo po makakaupo na po. Salamat sa Diyos. At tayo po yung nagkakasama-sama ngayong hapon. Masaya ba ang bawat isa? Amen. Dito mga katabi mo kung masaya. Baka ngayon, magkakabigay pero hindi ka man lang binati. Hindi ka man lang nilitian. Alam mo mga kapatid, kahit hindi tayo magkakakilala personally, pero iisa tayo sa pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya tayo narito, hindi dahil sa may nag-invite sa'yo. Kaya tayo narito, hindi dahil sa nakasanayan lang natin. Kaya tayo narito, dahil alam natin na mayroong isang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin at isang Diyos na nagkakaisa para sa atin. Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, muli, welcome po sa gawain ng Panginoon at tayo po patuloy sa kanyang pag-aaral sa araw nito. So, tayo po merong, sabi nga po ito, pinakapamagat po ng ating pag-aaral. Sabi po ito, God's gift for everyone. Diba? Alam niyo ba ang Diyos ay may regalo sa atin? Pag ang Diyos ay nagbigay ng regalo, hindi lang para sa isa. Diba? Kundi para po sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, sa lahat. Sa lahat. Diba? Kaya nga tayo nagdiligawan ng Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan ito, binidiliwang natin hindi dahil sa mayroong araw na, hindi sa araw ng kapanganakan lamang, kundi dahil sa merong isinilang na sanggol. Amen po ba? Babasahin po natin yung sa Isaiah chapter 9, verse 17. Ang sabi, for unto us a child is born. So mababasa ko ating pong babasahin ang sabi po sa Isaiah, meron kang isinilang na bata sa ating kalagitnaan. Sabi nga sa New Design sa UNIV, sabi ron, it refers to the birth of Jesus Christ. Yung pinapayag doon, pinapakilala ron, walang iba, yung muling kapanganakan ni Kristo. At ako naniniwala na hindi lamang ito taon-taon natin narinig, kundi kung ating babasahin ng Biblia, sabi nga ron, ipapakita sa atin ng Diyos, ipapakita sa atin ng Biblia, na mayroong isang batang isinilang sa sabsabang ito, at ito'y sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At dinidescribe ito, kapatid, sabi nga ron, He is a wonderful counselor. According po sa Book of Isaiah, sabi rin, it refers to the birth of Jesus and describe Him as a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and He is the Prince of Peace. Hindi lamang siya makapangyarihan Diyos, hindi lamang siya mabuting Ama, sabi rin, hindi lamang siya malakas at makapangyarihan Diyos, kundi siya po'y hari ng mga kapayapaan. Kaya nga sabi nga ron, ng bawat na kay Kristo ay may kapayapaan. Ang sabi nga ni Kristo Jesus, bago siya umalis sa lupa, sabi ko, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng mundo. Ibig sabihin, merong inaalok si Kristo sa lahat ng tao na hindi kayang ibigay ng mundo. Na kung saan yung kapayapaan ito, kapatid, ay matatagpuan lang natin, mararanasan lang natin sa presensya ng Diyos. Sa presensya po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga sa buhay natin na hindi lang natin kilala ang Diyos, bagkus tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin. And today, sabi ko nga kanina, hindi lang siya ipinahayag, kapatid, magulang, hindi lang siya ipinahayag na mabuting nga, sabi nga rin ng wonderful counselor, He's not only revealed in a wonderful counselor, He's not only revealed a mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, but He also revealed, pag sinabi kapatid revealed, ipinahayag, sabi rin, but He also revealed our Savior. Ipinadala po ang batang ito, ipinanganak po ang batang ito, sa mundong ito, hindi lamang para magkaroon ng kapayapaan ng mundo, kundi maranasan ang pagliligtas ng ating Panginoon.
Tunay nga na sabi ron, hindi na ipadadala ng Ama ang kanyang anak na si Jesucristo kung, sabi nga ron, kung hindi niya mahal ang tao. Kaya napakahalaga kapatid ng regalo ng Diyos. Sabi nga po ito, God's greatest or God's gift for everyone. And we will talk about Christmas. Sabi nga po rito, Christmas, sabi nga, ano ba yung mabuting dulot sa atin ng Kapaskuhan? Meron tayong apat na bagay pag-aaral ngayon. I hope and I pray na ito'y hindi na natin maintindihan, hindi natin makita, hindi natin marinig. Pagkatapos ito'y mag-replenish sa buhay po natin. Ibig sabihin, magkaroon ito ng rema sa buhay po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, na kapag ang salita ng Diyos ay sumasa atin, ang sabi noon, na kapag ang salita ng Panginoon, kapatid, mga magulang, ay nararanasan natin, sabi noon, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lamang sa buhay ng isang tao, maging sa buhay po natin mismo. Ano nga po ba ang mabuti ay dudulot ng Kapaskuhan? Again, sabi ko nga kanina, sabi ron, hindi lamang siya ipinahayag bilang isang wonderful counselor, hindi lamang siya ipinakita, ipinahayag bilang isang malakas na Diyos o mighty God,